Magandang araw sa iyo, kaibigan. May tatanong ako sa iyo ng personal. Ikaw ba yung tipo ng tao na gustong-gusto na napagsasabihan? Yung tipong gigising ka sa umaga at sasabihin mo, Lord, sana may mag-correct sa akin ngayon. Sana may pumuna ng mali ko. Parang hindi, ano? Ako din ayoko nun. Pero let's be honest. Most of us, we hate being corrected. Tama ba? Kapag may nagsabi sa atin na, uy, mali yung ginagawa mo. O kaya, bro, parang hindi tama yung attitude mo. Ano yung automatic reaction natin? Nagiinit yung tenga natin. Nagdi-defense mode agad tayo. We feel attacked. We feel judged. Tama ba? Imagine mo, halimbawa, nagda-drive ka sa EDSA. Masaya ka. Feel na feel mo yung driving. Pero hindi mo alam may blind spot ka pala. May truck na pala sa gilid mo na hindi mo nakikita sa salamin. Ngayon, kung yung pasahero mo biglang sumigaw, Kuya, ingat! May truck! Magagalit ka ba sa kanya? Sasabihin mo ba, grabe ka naman? Bakit mo ako sinisigawan? Masyado ka namang judgmental sa paraan ko ng pagdadrive. Ganun ba sasabihin mo? Siyempre hindi. Papasalamatan mo pa siya. Bakit? Kasi yung correction niya, yung babala niya, niligtas ka sa posibleng aksidente. Kaibigan, sa spiritual life natin, we all have blind spots. May mga bagay sa ugali natin, sa pananalita, o sa choices natin na hindi natin nakikita. Pero nakakasira na pala sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. At dito pumapasok ang pagmamahal ng Diyos na hindi siya pumayag na mabuhay tayo nang hindi niya ginagabayan. Kaya nariyan ang kanyang salita, especially itong Book of Proverbs. Ito ang wisdom natin para sa practical na buhay. Kaya nga, patuloy tayo sa ating series na Proverbs for Real Life. Tinitingnan natin ang wisdom ng Diyos na hindi theory, kundi guide natin ito para sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang title ng message natin ngayon ay Wisdom in Correction. Ano ba ibig sabihin nito? Wisdom in correction means recognizing that correction from godly sources is not an attack but a gift. Ulitin ko, kaibigan. It is not an attack, it is a gift. Minsan, akala natin, ang pagwawasto ay para pahiyain tayo. Pero ang totoo, God corrects us because He loves us. Sa Hebrew, ang salitang pagwawasto o correction ay naglalayon na i-restore ang isang tao at hindi wasakin. Ang ibig sabihin, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng spiritual vitality, yung buhay na masigla at totoo. Pero hindi natin mararating yun kung hindi tayo marunong tumanggap ng correction at paggabay. Kung iniisip natin na lagi tayong tama, alam mo, hindi tayo lalago. Kaya nga, ang challenge ngayon, kaibigan, ay tapusin mo ang mensahe na ito at huwag mo isasara ang iyong tenga kasi babaguhin nito, Lord willing, ang pagtingin mo sa iyong pagkakamali. Babaguhin nito ang perspective mo kung paano mo pinapakinggan ang boses ng Diyos sa iyong buhay. Matututunan mo din na mahalin ang correction ng Diyos at ituring itong paraan ng pag-iingat niya sa iyo. Magandang araw mga kawotji. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. Okay, balik tayo sa topic. Ano-ano ba ang mga bagay na kailangan nating gawin upang magbunga ang correction sa ating buhay? Una, value the rebuke. Pangalawa,
refuse self-sabotage o self-distraction. At pangatlo, prioritize humility. So pag-usapan natin una, value the review. Sabi sa Proverbs 15:31, ang nakikinig sa saway na nagbibigay buhay ay tatahan sa piling ng mga marurunong. Wow! Ang ibig sabihin ng isang taong nagpapahalaga sa pagsasaway sa kanya ay isang taong may wisdom. Bakit siya may wisdom? Kasi alam niya na ang pagsasaway ay nagbibigay ng buhay. At dahil pinapakinggan niya ito, minimeditate, ina-apply, wini-welcome niya sa kanyang sarili. Ayon sa talata, siya ay kabilang sa mga taong may wisdom. Kaya kaibigan, iwasan mo mag-defense mode agad. Pahalagahan mo ang pagsasaway sa'yo. Kapag may nagsabi sa'yo ng mali, huwag ka magalit dun sa messenger. Pasalamatan mo sila. Kasi sa totoo lang, kailangan mo sila at kailangan ko din sila. Sila ang nakakakita ng dumi mo sa mukha na hindi mo nakikita. Kapag wala sila, ay mananatili kang bulag. Una, baka yan ang asawa mo. Siya ang kasama mo sa bahay, 24/7. Alam niya kung paano ka magalit. Alam niya kung paano ka matulog. Alam niya kung paano ka tratuhin ng ibang tao kapag stress ka. Kapag sinabi ni Mrs., Han, parang ang init ng ulo mo sa mga bata, masyado kang strict. O kapag sinabi ni Mr., Han, parang puro ka nalang gastos, wala na tayo na itatabi. Huwag kang mag-defense mode agad. Huwag mo sabihin, ikaw nga ay ganyan ka din. No, siya ang salamin mo. Siya ang nakakakita ng dumi sa likod mo na hindi mo naaabot. O kaya, maaaring ang magbibigay sa iyo ng pagsaway ay ang iyong kaibigan o yung accountability partner mo. Sila yung kaibigan na hindi lang yes ng yes sa iyo, kundi sila yung kaibigan na kaya kang prangkahin. Yung sasabihin niya, bro, parang nagiging proud ka na yata ah. Iba na ang tono mo ngayon. O kaya, Mars, tigilan mo na yung lalaking yan kasi niloloko ka lang yan. Alam ko masakit pero ayaw kitang mapahamak. Kaibigan, kailangan mo ng ganitong kaibigan. Kasi ang pekeng kaibigan, pupurihin ka lang ng pupurihin kahit nahuhulog ka na sa bangin. Tama ba? Pero ang totoong kaibigan, sasawayin ka kahit magalit ka pa sa kanya. O kaya ang pahahalagahan mo na pagsaway sa'yo ay galing sa iyong pastor, mission group leader, o boss mo sa trabaho. Sila yung may authority na nakakakita ng blind spots sa performance o character mo. Kapag kinorek ka ng boss mo sa trabaho, Mike, magulo ang report mo, ay hindi ka niya inaaway. Gusto lang niya mas gumaling ka pa. Kapag sinabihan ka ng leader mo, kapatid, bakit parang lumalamig ka na sa Panginoong Yesus? Naku, huwag ka magalit sa kanya. Doon sa nagsabi sa'yo. Bakit? Kasi mahal ka nila. At nakikita nila ang danger na hindi mo napapansin. Naalala ko yung kwento tungkol sa Ford Motor Company noong 2006. Palugin na sila noon, bilyon-bilyon na nawawala. Si Alan Mulally, ang bagong CEO, ay may weekly meeting kung saan kailangang i-report ng mga executives ang status ng mga projects nila gamit ang color coding. Gagamit sila ng green kung okay, red kung may problema. Alam mo, sa loob ng ilang linggo, lahat sila green. Puros okay daw. Pero nagtataka si Mulally, sabi niya, teka, bilyon-bilyon ang lugi natin. Paano naging okay ang lahat? Ang dahilan, takot kasi sila mapagalitan o matanggal. Kaya puro green ang report. Kahit hindi naman. Pero isang araw, may isang executive, si Mark Fields. Siya ang naglakas loob. Sa gitna ng puro green na report, nagpakita siya ng red na slide. May problema sa bagong sasakyan na ilalabas nila. Alam mo, tumahimik ang buong kwarto. Akala nila sisigawan siya o sisibakin. Pero ang ginawa ni CEO Mulally, pumalakpak siya. Sabi niya, Mark, thank you for that visibility. At dahil nalaman nila ang totoong sitwasyon, natulungan nila si Mark at naayos ang problema. Mga kapatid, sa buhay natin, we need to value the red light. Kailangan nating i-appreciate ang rebuke o pagsasaway sa atin. Kapag meron nagsaway sa atin, naku, red light yan. Sabi nga ng isang magaling na Bible commentator, si Matthew Henry, it is the character of a wise man that he is very willing to be reproved. The ear that can take the reproof will love the reprover. Grabe, no? Kung marunong tayong tumanggap ng correction, mamahalin pa natin yung taong nagwasto sa atin. Kasi
Alam nating nakakasagip buhay yon. Pero nakakalungkot. May isang businessman, nagtayo siya ng kumpanya at naging matagumpay naman. Kaya ang taas ng tiwala niya sa kanyang sarili. At noon nagbabago na ang panahon, papuntang digital, sinabihan siya ng mga anak niya at advisor. Sabi, Dad, kailangan na nating sumabay sa online marketing. Pero hindi siya nakinig. Sabi niya, mas matagal na ako dito sa negosyo ko. Alam ko ginagawa ko. Kaya lang, dahil tumanggi siya sa pagsasaway at correction, ay nalugi ang kanyang kumpanya. Sabi niya sa bandang huli, hindi ko pala pinoprotektahan ang kumpanya, kundi ang pinoprotektahan ko pala ay ang aking pride. Batid, huwag nating protektahan ang ego natin, kapalit ng future natin. And minsan, kapag mayroon na tayong paniniwala, minsan sinasabi natin, naku, eto na ako dito na ako mamamatay. Ito na yung nakagisnan ko Kaibigan, buksan mo din yung mata mo and bigyan mo ng pagkakataon na marinig mo ang sasabihin ng Panginoong Yesus sa iyo. Sabi nga ni Jim Berg, God is fully aware of and has authorized every rebuke and every correction that comes into the life of a believer. Tandaan mo ito. Ang mga sitwasyon at taong pinapadala ng Diyos ay hindi para sa ikakahiya mo. Ito ay dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Kaya inaalaw yun ni Lord. Masyado kanya mahal para hayaang manatili ka sa kapahamakan. Tingnan mo si King David. Nung nagkasala siya kay Bathsheba, akala niya makakalusot na siya. Pero dumating si Prophet Nathan. Hindi siya sinugod ni Nathan ng espada, pero sinugod siya ng katotohanan. Sinabi ni Nathan, ikaw ang lalaking nagkasala. Napakasakit noon para sa isang hari. Pwede niyang ipapatay si Nathan on the spot. Ngunit hindi naghari ang galit kay David. Niyakap niya ang pagsaway. Sabi niya, nagkasala ako laban sa Panginoon. At dahil nakinig siya, nakasumpong siya ng kapatawaran ng Diyos. At dahil pinahalagahan niya ang pagsasaway, ay nasumpungan niya ang buhay. It was a life-giving reproof. Now, bakit life-giving o nagbibigay buhay ang ginawa na pagsasaway ni Nathan? Kasi kaibigan, bago dumating si Nathan, David was dying inside. Tingnan mo yung nararamdaman niya nung tinatago pa niya ang kasalanan at ayaw niya magpakorek. Sabi niya sa Psalms 32:3-4, nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init ng tag-araw. Kaibigan, ayon sa talata, ay kailan nang hina si David? Sabi sa verse 3, nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan. Nang hina siya, nung nanahimik siya, nung nagmatigas siya, nung pilit niyang tinatakpan ang dumi ng buhay niya at nagpe-pretend na okay ang lahat. At sabi niya sa verse 4, sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Kaibigan, isipin mo ito. Usually kapag sinabing God's hand, nakaka-comfort yun, di ba? Kamay na gumagabay, kamay na nagpapala. Pero bakit dito sabi ni David, mabigat? Because the heavy hand of God is not crushing him. It is convicting him. Ito yung tinatawag na divine discipline. Isipin mo ang CPR. Kapag ang pasyente ay tumigil ang puso, hindi pwedeng haplos-haplos lang sa dibdib. Hindi pwedeng, baby, gising ka na. No, hindi gagana yon. Ang ginagawa ng medic, pinapatungan niya ng bigat ng buong katawan niya ang dibdib ng pasyente. Madiin, mabigat, masakit. Minsan nga nababali pa yung tadyang. Pero bakit kailangan ng ganong bigat? Bakit kailangan ng ganong pressure? Kasi kailangan bombahin ang puso para tumibok ulit. Ganon ang kamay ng Diyos kay David. Mabigat kasi patay na ang puso niya sa pagsisisi. Nakakalimutan na mag-repent. Kaya kailangan diinan ng Diyos. Kailangan ng spiritual CPR para bombahin ang puso niya at mabuhay siya ulit. Kung hindi siya mahal ng Diyos, hahayaan na lang siyang flatline sa kasalanan. But God loves him too much to let him die spiritually. Kaya niya binigatan ng kamay niya para gisingin ang puso ni David. At sabi pa, ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init na tag-araw. Ramdam nyo ba yung dryness? Yung parang uhaw na uhaw ka spiritually. Kasi kapag may tinatago tayong kasalanan, napuputol ang daloy ng living water. Napuputol ang fellowship natin sa Diyos. Kaya minsan feeling natin low bat tayo spiritually.
So ang tanong, bakit mabigat ang kamay ng Diyos? Kasi ito ay papapakita niya ng habag sa atin. Ito ay pressure ng Ama na nagsasabing, anak, hindi kita hahayaang mamatay dyan. Didiinan kita hanggang sa tumibok ulit ang puso mo para sa akin. Kita niyo yun? Sabi niya, ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init ng tag-araw. Kaya noong kinorek siya ni Nathan, para siyang hiniwa ng isang doktor. Pero kailangan yung hiwa na yon para tanggalin ang cancer ng kasalanan. Isipin mo ito, kung pinili na lang ni Nathan na manahimik para protektahan ang feelings ni David, kasi baka masaktan mabubulok ang espiritu ni David, tuluyan siyang matutuyo sa loob. Pero dahil sinabi ni Nathan ang masakit na katotohanan, nagsisi si David na wala ang lason at bumalik ang presensya ng Lord. Yung koreksyon na akala niya ay papatay sa kanya, yun pala ang mismong magbibigay buhay sa kanya. Kaibigan, maaaring may tinatago kang kasalanan. Siguro, sa harap ng ibang tao, okay ka. Nakasmile ka, nagsisimba ka, praise the Lord ka. Pero pag uwi mo, o kapag mag-isa ka na lang sa kwarto, may ginagawa ka na, alam mo hindi tama. Baka may bisyo ka na hindi mo mabitawan. Baka may relasyon ka na alam mo hindi kalooban ng Diyos, pero tinutuloy mo pa rin. O baka may galit ka sa puso mo na ilang taon mo nang kinikimkim at ayaw mong patawarin. Kapatid, nararamdaman mo ba yung sinabi ni David? Yung parang natutuyo ang katawan? Yung bigat sa dibdib na hindi nawawala? Yung pagod ka na mag-pretend na okay ang lahat pero sa loob parang nauubos ka na? That feeling, that heaviness, that is the weight of unconfessed sin. Yan ang lason. Kaya kung ngayon alam mo na kinakausap ka ng Diyos, meron siyang pagsasaway sa'yo. O kung nitong mga nakaraang araw, may asawa, kaibigan, o leader na nagsasaway sa'yo, huwag kang magalit, huwag ka tumakbo. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, yan ang scalpel ng Diyos. Hinihiwa niya ang pride mo. Hindi para saktan ka, kundi para tanggalin yung cancer na pumapatay sa'yo. Gusto ka palayain ng Diyos, kaibigan. Gusto niya makahinga ka ulit ng maluwag, gaya ni David. Pero mangyayari lang yon kung titigil ka sa pagtatago at yayakapin mo ang pagtutuwid niya. At i-welcome mo sa buhay mo ang mga taong ginagamit niya para magsaway sa'yo. Don't choose the comfort of a lie, choose the pain of the cure. Kasi dyan ka lang tunay na mabubuhay. Kaya nga, tanongin natin ang ating sarili. Ako ba ay nagkikreate ng isang atmosphere na pwede ako sawayin? O kaya magiging proactive ka, sasabihin mo sa asawa mo o sa anak mo, paano ba ako magiging better husband? Ano ba ang kailangan kong i-improve? Paano ba ako magiging better father? Ano ba ang kailangan kong i-improve? Kailangan natin itong tanungin sa ating mga anak, sa ating asawa. O sa kabaliktaran, nagkikreate tayo ng environment na takot at pananahimik. Ang ibig sabihin, yung asawa mo at mga anak mo, hindi na lang nagsasabi ng mga napapansin nila sa'yo kasi palagi kang galit pag may sinasabi sila patungkol sa'yo. At kapag ginagawa mo yun, naku, hindi na sila lalapit sa'yo para i-correct ka. Matatakot sila, mananahimik na lang sila. Kaya paano natin ito i-apply? Una, stop justifying. Kapag kinokorek ka ng asawa mo, ng magulang mo o ng leader mo, huwag ka sumagot agad ng, kasi naman ako na lang lagi mong napapansin. No, listen first. Tanggapin mo muna. Minsan masakit, lalapit sa'yo anak mo, Daddy, promise mo maglalaro tayo, pero lagi ka namang nasa cellphone o palagi ka na lang busy sa work o sa ministry mo. Ouch! Ang sakit, ano? Diba? Bata yan, wala yung hidden agenda. Nagsasabi lang sila ng totoo. Kaya kung pagagalitan mo ang bata, you miss the chance to be a better father. Pangalawa, thank the messenger. Gaya ni Alan Mulali, no? Pasalamatan mo sila. Salamat, sweetheart, na sinabi mo yan. Pinag-isipan ko tuloy at humingi ako ng kapatawaran sa Diyos. Kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya mawasak tayo ng sarili nating mga blind spot. Kaya nagpapadala siya ng mga tao sa buhay mo ngayon. Maaaring sa pamamagitan ng mensaheng ito. O baka sa isang kaibigan. Bakit? Dahil gusto niya maranasan mo ang totoong buhay na meaningful at masigla. Alalahanin mo ito. Don't reject the medicine just because it tastes bitter. Pati nga yung kaaway mo o yung nag-comment lang sa social media o yung katrabaho mo mainit ang dugo sa'yo. Minsan sa gitna ng pang-aasar nila, may katotohanan. Sabi nga, your friends will tell you that you have a dirty face.
Your enemies will take a picture of it and post it. Masakit. Pero kung pakikinggan mo lang yung laman ng sinabi nila at hindi yung paraan ng pagsabi nila, baka may point sila. Tama ba? Baka may kailangan ka talagang baguhin. Kahit pa nga nanggaling yun sa kaaway mo. So, I challenge you, kaibigan, this week, lapitan mo ang isang tao na pinagkakatiwalaan mo, asawa, kaibigan, o mentor. Tanungin mo sila, anong red light o blind spot ang nakikita mo sa akin na kailangan kong baguhin? At kapag sumagot sila, huwag ka magagalit, magpasalamat ka. Dahil sa moment na yon, tatahan ka sa piling ng mga marurunong. Ano-ano nga ba ang mga bagay na kailangan nating gawin upang magbunga ang correction sa ating buhay? Una, value the rebuke. Pangalawa, refuse self-destruction. Kung sa unang punto ay pinag-usapan natin ang pagpapahalaga sa pagsaway sa atin, ngayon naman, tingnan natin ang kabaliktaran nito. Ano ang mangyayari kapag nagmatigas tayo? Kapag sinabi natin, ayoko, tama ako, huwag niyo akong pakialaman. Tingnan mo, sabi sa Proverbs 15:32, ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Wow, ayon sa talata, ang magpapahamak sa sarili mo ay ano? Yung pagtanggi mo na makinig sa pangaral. Grabe, minsan sinisisi natin ang ibang tao kapag napahamak tayo. Pero minsan, kailangan nating suriin yung ating sarili kasi baka kaya tayo napahamak ay dahil ayaw nating makinig sa pagsaway. Kaya kung tumatanggi ka sa correction, ay sinasabotahin mo ang sarili mo, nagsi-self-destruct ka. Sa Hebrew, ang term na ginamit ay picture ng isang taong kinamumuhian niya yung sarili niyang kaluluwa. Galit siya sa sarili niyang kaluluwa. Napaka-ironic, di ba? Kasi kapag ayaw nating magpapigil o magpasaway, ang feeling natin ay self-love yun. Mahal natin yung sarili natin. Feeling natin, mahal na mahal natin yung ating sarili dahil ginagawa natin siya ng favor sa pamamagitan ng hindi pakikinig sa pagsasaway sa atin. Parang sinasabi natin, I love myself, kaya hindi ko hahayaang saktan ako ng mga salita nyo. Pero kaibigan, makinig ka ng mabuti. Defending your ego often means destroying your soul. Kaya sabi ni Harry Ironside, to refuse instruction is to commit moral suicide. Bakit? Kasi tinatanggihan mo yung gamot na magliligtas sa'yo. Isipin nyo to. Sino sa inyo ang nakakita na ng spoiled na bata? Yung tipong nagwawala sa mall, binibili lahat ng gusto at never pinagalitan ng magulang kasi love down nila. Sa tingin nyo, paglaki ng batang yan, magiging masaya siya? Hindi. Mahihirapan siya manatili sa isang trabaho dahil aayaw siya sa boss niya na nagko-correct. Mahihirapan siya sa asawa dahil hindi siya marunong mag-adjust. Sa huli, miserable siya. Yung inaakala nating pagmamahal ng magulang na hindi dumidisiplina, pagwawasak pala yun sa kinabukasan ng bata. Ganon din tayo sa spiritual life. Kapag para tayong spoiled na bata na ayaw magpa-correct, sinisira natin ang destiny na inihanda ng Diyos para sa atin. Tayo mismo ang nagpapahamak sa sarili nating kaluluwa. Ito ang malinaw na nakita natin sa buhay ni King Saul at ni King David. Dalawang hari, pareho nagkasala pero magkaiba ang ending. Bakit? Tingnan mo, si King Saul, nung kinorek siya ni Samuel dahil sa pagsuway, anong ginawa niya? Nagdahilan siya, sabi niya, ginawa ko naman yung utos eh. Kaya lang, itinira ng mga tao yung mga hayop para ialay. Nanisi ng iba. Mas pinahalagahan niya yung image niya sa harap ng mga tao kaysa sa katayuan niya sa harap ng Diyos. Dahil dito, nawala sa kanya ang kaharian. Isa itong self-destruction na bunga ng pride. Kaya kaibigan, refuse self-destruction. Makinig ka sa pagsaway at ikaw ay mapapabuti at magkakaroon ka ng wisdom. Pero tingnan mo, kaibahan ni King David. Nung kinorek siya, hindi siya nanisi. Hindi niya sinabi, kasi naman si Bathsheba naliligo sa labas eh. Hindi man lang nagtakip. Hindi niya sinabi. Ang sabi niya sa 2 Samuel 12:13, nagkasala ako. Inako niya. He owned it. At dahil tinanggap niya ang correction, nagkaroon siya ng pusong may karunungan. Sa Proverbs 15:32, ang ibig sabihin ng Hebrew phrase na ginamit sa nagdaragdag ng kaalaman ay buys a heart. Ang ibig sabihin ay dahil sa pagpapakumbaba niya, nagkaroon siya ng puso na malambot at marunong. Pag ang puso mo ay malambot, marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Ikaw ay may wisdom. Kaya, tanong ko sa iyo, kaibigan, sino ka sa dalawa?
Ikaw ba si King Saul na laging may excuse? O ikaw si David na marunong mag-repent? Sabi ni Saint Augustine, if you are pleased with what you are, you have stopped already. Keep adding, keep walking, keep advancing. Kapag sinabi mo, okay na ako, hindi ko na kailangan ng correction, ay yung sandali na yon ay huminto ka na din sa paglago. Kaibigan, ito yung katotohanan sa ating spiritual life. If you are not growing, you are dying. Hindi pwedeng nasa gitna ka lang na nakahinto. Kung hindi ka sumusulong, automatic umaatras ka na pabalik. Hindi ka lumalago. Kaya nga ang tanong, paano natin i-apply ito? Paano natin ihihinto yung self-distraction? Una, stop the blame game. Kapag napagsabihan ka na mainitin ang ulo mo, wag mo isagot na, kasi naman sila nakaka-high blood. Wag mo isisi sa office mate mo kung bakit ka nagsungit. O kaya kapag sinita ka na lagi kang late, wag mong laging sisihin ng traffic sa EDSA. Aminin mo na, sorry, hindi ako gumising ng maaga o kaya nagpuyat ako sa social media. Kaibigan, tigilan natin ang paninisi sa sitwasyon o paninisi sa ibang tao. Tandaan mo, ang sabi sa Proverbs, kapag nakinig ka sa correction, you gain understanding. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng control sa sarili mo. Grabe, hindi ka na nagiging biktima ng emosyon mo o ng paligid mo. Now, ano ba ibig sabihin ng hindi ka na biktima ng emosyon mo o paligid mo? Ganito yan. Kapag wala kang wisdom o self-control, para kang TV na may remote control. Ang may hawak ng remote, yan lang ang problema, ibang tao, ibang sitwasyon. Kapag traffic, click, galit ka kagad. Kapag mainit ang panahon, click, masungit ka kagad. Kapag pinuna ka ng boss mo, click, depress ka kagad. Biktima ka. Hawak nila yung emosyon mo. Kung anong gawin nila, sunod-sunuran ang nararamdaman mo. Sila nagkokontrol sa'yo. Pero kapag tinanggap mo ang correction at lumalago ka sa wisdom, binabawi mo yung remote control. Sinasabi mo, traffic nga, pero pipiliin ko maging pasensyoso. O kaya, napagalitan ako, masakit, pero hindi ako magmumukmok. Aayusin ko to. Ikaw na ang nagdidikta ng response mo, hindi sila. Ikaw na ang may hawak ng remote control. Halimbawa, may sumingit sa'yo sa kalsada. Muntik ka na mabangga. Alam mo yung victim mindset? Magwawala ka, bubusinahan mo na matagal at sisirain mo araw mo. Sasabihin mo, sira na araw ko dahil sa kanya. Alam mo, biktima ka ng driver na yon. So ano yung wise mindset? Hihinga ka ng malalim, sasabihin mo, muntik na ako dun Salamat Lord, hindi ako na-aksidente. Salamat, iningatan mo ako. Tuloy ang saya. Tuloy yung joy mo. Hindi mo hinayaang nakawin ng isang stranger ang joy mo. O kaya, gutom ka na at mainit ang panahon. Tapos, ang bagal ng service sa restaurant. Ano yung victim mindset? Sisigawan mo yung waiter. Ano ba yan? Ang bagal. Tapos, sasabihin mo, pasensya na. Gutom lang ako. Alam mo, biktima ka ng tiyan mo. Ang gutom, ang boss mo, siya ang may hawak ng remote control. Pag sinabi ng tiyan mo, magalit ka, magagalit ka. Pero ang wise mindset, alam mong gutom ka pero pipiliin mong maging magalang pa rin. Miss, follow up ko lang. Pasensya na, gutom na kasi kami. You control your hunger. Your hunger does not control your manners. O kaya sinabi ng asawa mo, Han, parang hindi ka nakikinig sa akin. Ano yung victim mindset? Masasaktan ng ego mo, magtatampo ka. O magagalit ka, di wag na lang tayo mag-usap. Biktima ka ng pride at tampo. Pero wise mindset, masakit. Pero iisipin mo, oo nga, nagsiselfone kasi ako, ibababa ko ang phone ko at sasabihin ko, sorry Han, makikinig na ako. Hindi ka magpapadala sa inis. Mas pinipili mong mahalin ang asawa mo. Pangalawa, see discipline as sonship. Alalahanin mo ang Hebrews 12:6. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga mahal niya. Kapag kinokorek ka ng Lord, mahalin sa pamamagitan ng mensahe niya o sa pamamagitan ng isang mahirap na sitwasyon, ay huwag kang ma-depress. Mag-rejoice ka. Bakit? Kasi ibig sabihin, anak ka niya. Hindi ka niya pinababayaan na maging spoiled, na mapapahamak sa bandang huli. Pangatlo, invite the surgery. Manalangin ka, Lord, tanggalin mo ang cancer ng pride sa puso ko. Masakit ang surgery, pero ito ang magliligtas sa'yo. Alam mo, dito natin makikita ang sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin.
kinamumuhian niya ang kasalanan kasi ito ang sisira sa mga taong minamahal niya. Galit siya sa cancer pero hindi sa pasyente. Ang ibig sabihin, kaya niyang tiisin na masaktan ka sa correction ngayon kaysa makita niya tayong mawasak habang buhay. Ang Panginoong Hesus ang sumalo ng pinakamatinding correction. Saan yun? Sa krus. Hindi para sa sarili niyang kasalanan, kundi para sa atin. Dinurog siya para tayo mabuo. Kung nagawa niyang ibigay ang buhay niya para sa iyo, hindi ba sapat yon ang dahilan para pagkatiwalaan mo siya kapag tinatama ka niya? Kaya ang challenge ko sa iyo, kaibigan, huwag ka magpakamatay sa pride. Ibaba mo ang depensa mo sa pride. Hayaan mong wasakin ng salita ng Diyos ang ego mo para mabuo niya ang pagkatao mo ulit. Choose life. Choose correction. Refuse self-destruction. Ano-ano ba ang mga bagay na kailangan natin gawin upang magbunga ang correction sa ating buhay? Una, value the rebuke. Pangalawa, refuse self-destruction. At pangatlo, prioritize humility. Kaibigan, napag-usapan natin na mahalaga ang pagtanggap sa correction. Tama ba? Kaya lang, may isang bagay na pipigil sa atin para gawin yon. May isang pader na humaharang, kaya ayaw nating makinig. Ano yon? Ang pader na yon ay pride. Kaya nga, kailangan nating i-prioritize ang humility o pagpapakumbaba. Sabi sa Proverbs 15:33, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan. At ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Paano daw nagkakaroon ng karunungan ng isang tao? Sa pamamagitan ng paggalang at pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod at paggalang sa Diyos ay pagpapakita sa Kanya ng pagpapakumbaba. At dahil dito, ang pagpapakumbaba niya ay magbubunga ng karangalan. Siya ay itataas ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin ng prioritize humility ay sisiguraduhin mo na araw-araw ay hindi ikaw ang sentro ng iyong buhay, kundi ang Panginoong Hesus. Aalis ka sa trono mo at papaupuin mo araw-araw ay ang Panginoong Hesus upang siya ang maparangalan at hindi ikaw. At kapag ginagawa mo ito, ay itataas ka ng Diyos. Para mas maintindihan natin ito, gusto ko ibahagi sa inyo yung isang kwento ng isang lapis. Bago ilagay ng pencil maker ang lapis sa kahon, kinausap niya muna ito, sabi niya, lapis, may 5 bagay kang dapat tandaan para maging best na lapis ka. Una, magagawa mo lang ang purpose mo kung hahayaan mong hawakan ka ng kamay ng may-ari sa'yo. Pangalawa, makakaranas ka ng masakit na sharpening o pagtatasa paminsan-minsan. Pangatlo, kailangan mo itama ang mga pagkakamali mo. Pang-apat, ang pinakamahalaga ay yung nasa loob mo. Pang-lima, kahit saan ka mapunta, kailangan mo mag-iwan ng marka. Ibigan, ganyan din tayo. Parang lapis. Minsan, kailangan tayong tasahan. Yung correction na pinag-uusapan natin, yung pagtatasa, masakit, di ba? Kapag tinatasahan ka ng mga pagsubok o kapag tinatasahan ka ng pagsaway ng asawa mo o pag-correct ng leader mo, ay masakit. Nababawasan ka. Pero, kailangan yun para tumalas ka. Kung ayaw ng lapis na magpatasa dahil masakit, ano mangyayari? Mapurol siya. Wala siyang silbi. Walang sulat. Kaibigan, God loves you too much to leave you blunt and useless. The sharpening is painful, but it is purposeful. Pero ang tanong, anong kalaban ng pagpapatasa? Pride. Tanong ko sa iyo, kaibigan, may kilala ka bang tao na sobrang yabang? Yung taong lahat ng kwento ay patungkol sa kanya. Alam mo, ang galing ko sa project na to. Kung wala ako, bagsak sila. Ako. Grabe, marahil napapagod kang kausap sila. Tama ba? Titignan ka nila hindi para makinig, kundi gusto lang nila na batiin mo at hangaan yung kanilang ginawa. Gusto nila, sila ang bida. Sila ang center of the universe. Pero ang taong humble, iba. Kapag nakakita ka ng humble na tao, naku, talagang maaakit ka sa kanya. Bakit? Kasi interested sila sa'yo. Instead na maghintay sila ng compliment, sila ang nag-e-encourage sa'yo. Pag merong conflict o away, ang pride laging magtatanong, sino ba ang tama? Pero ang humility, ang itatanong lang niya, ano ba ang tama? Grabe no? Ano ba ibig sabihin nun? Halimbawa, naligaw kayong mag-asawa habang nagbabiyahe. Yung pride, magtatanong kung sino ang tama.
Sasabihin ni Mister, sabi ko sa'yo kumaliwa ka dyan. Ang kulit mo kasi. Nakikinig ka dyan sa waist na yan. Mali yan, mas marunong ako dyan So, ang goal niya ay patunayang magaling siya at mali si Mrs. Pero yung humility, titignan niya kung ano ang tama. Sasabihin ni Mister, wait, naligaw na tayo. Itigil muna natin ang sisihan. Tingnan natin ang mapa. Ang goal natin ay makarating sa pupuntahan. Kung mali ako ng liko, ay sorry, patawarin mo ako. Pero hanapin na natin ang tamang daan. So, ang goal ng isang humble na tao ay makarating sa destinasyon ng maayos at hindi patunayan na siya ay magaling. O kaya, magkaiba kayo ng opinion ng kaibigan mo tungkol sa isang desisyon. Siyempre, ang pride, magtatanong na naman yan, sino ang tama. Iisipin mo, bata pa itong kaibigan ko, mas marami akong experience Mali siya. At habang nagsasalita pa siya, hindi ka nakikinig. Kundi nag-iisip ka lang ng susunod na isasagot mo para barahin siya. Pero tingnan mo humility. Ang humility nagtatanong kung ano ang tama. Sasabihin mo, pwede bang paki-explain mo pa? Baka may nakikita ka na hindi ko nakikita. Gusto kong malaman ang totoo. Kaibigan, nakikita mo ba? Pride fights for supremacy. Humility fights for truth. Kaya kaakit-akit ang taong humble. Kasi alam mo, ang loyalty nila nasa katotohanan at hindi sa sarili. At yan ang puso ng Panginoong Yesus. Hindi siya nakipag-away para sa karapatan niya, kundi ginawa niya kung ano ang tama para iligtas tayo. So, paano natin malalaman kung humble talaga tayo? Simple lang. Examine yourself based on God's holiness, not on others' imperfections. Huwag mo sabihin, okay naman ako mas mabait ako kay Brother Henner. Di ba? No. Huwag mo kumpara ang sarili mo sa iba, kundi kumpara mo ang sarili mo sa Diyos. Tingnan mo si Apostle Paul. Siya ang nagsulat ng kalahati ng New Testament. Nagtayo ng maraming churches. Grabe ang accomplishments. Pero habang tumatagal siya sa ministry, habang lalo siyang lumalapit sa Diyos, habang lalong nakikilala niya ang Diyos, alam mo, lalong lumiliit ang tingin niya sa sarili niya. Tingnan niyo ang timeline ng mga sulat niya. AD 55, 1 Corinthians 15:9. Sabi niya, "For I am the least of the apostles." Ako yung pinakahuli sa mga apostol. Dito, kinumpara niya ang sarili niya sa mga leaders. Grabe, no? Dito, nagkukumpara pa siya sa mga kapwa niya. Pero pagdating ng AD 60, Ephesians 3:8, after 5 years, mas lumalim siya kay Lord. Sabi niya, "I am the very least of all the saints." Ako ang pinakaaba sa lahat ng mananampalataya. Dito, mas mababa na ang tingin niya sa sarili niya. Then, AD 63, 1 Timothy 1:15. Malapit na siyang mamatay. Sobrang close na niya kay Lord. Sabi niya, "Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost." Ano sinabi niya? Ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Grabe, no? The closer he got to God, the more he saw his own sinfulness. Hindi siya naging proud. Kahit ang dami niyang ginawa. Alam niya na sa mata ng Diyos, isa lang siya makasalanan na iniligtas ng biyaya, ng grace. Kaibigan, paano mo tinitignan ang sarili mo? I'm praying na maging kagaya ka ni Pablo, na kinikilala niya na siya ay makasalanan. Si John the Baptist, isang modelo ng humility. Noong panahon niya, sikat na sikat siya, dinadayo siya ng buong taga-Jerusalem. Siya ang rockstar, kumbaga, ng ministry noon. Pero nung dumating ang Panginoong Yesus, hindi siya nakipag-compete, hindi siya na-insecure. Ang sabi niya sa John 3:30, "He must increase, but I must decrease." Kailangan niyang tumaas, at kailangan ko naman bumaba. Kapatid, kapag kinokorek ka at masakit sa pride, kaya mo bang sabihin, "Lord, my pride must decrease so you can act." Humility is absent of self. Hindi ito yung iniisip mo na, wala akong kwenta. Hindi yan. Ang humility ay hindi mo na iniisip ang sarili mo kasi busy ka na sa pag-iisip sa Diyos at sa kapwa mo. Yan ang humility. Kaya nga dito natin makikita ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Gusto niya tayong maging humble, hindi para tapakan tayo, kundi para iangat tayo sa tamang panahon. Sabi sa Proverbs 22:4, "Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan." Gusto ng Diyos na maranasan mo
ang meaningful life. Pero hindi mo yan mararanasan kung puno ka ng pride. You need to empty yourself so God can fill you. So, paano natin isasabuhay ngayong linggo? Shift the spotlight. Philippians 2:3. Next time na nasa kwentuhan ka, subukan mo ito. Huwag kang magkwento tungkol sa sarili mo. Instead, magkwento ka o magtanong ka tungkol sa mga kausap mo. Kamusta ka na? Anong pinagdadaanan mo? Anong pwede kong ipag-pray sa'yo? Maging interesado ka sa kanila. Practice humility by listening. Pangalawa, embrace the sharpening. Hebrews 12:11. Kapag may pumuna sa'yo ngayong linggo sa trabaho man o sa bahay, imbis na sumagot ka, sabihin mo sa sarili mo, lapis ako, hinahawakan ako ng Diyos at tinatasahan niya ako ngayon para maging mas mahusay ako. Grabe, no? Tapos sabihin mo na nagko-correct sa'yo, salamat po sa concern nyo. Sisikapin ko po magbago sa tulong ng Diyos. Pangatlo, correct your view. Romans 12:3. Tuwing umaga manalangin ka, Lord, ipakita mo sa akin kung sino ka para makita ko kung sino talaga ako. Kapag nakita mo ang holiness ng Diyos, mawawala ang pride mo. Marirealize mo gaya ni Pablo na kaya buhay pa tayo ngayon ay dahil lang yan sa grace ng Diyos sa atin. Kaibigan, gusto ko maging tapat sa iyo. Ang pride ay parang cancer. Tahimik pero pumapatay. Maraming relasyon ang nasira dahil sa pride. Maraming buhay ang hindi naabot ang potential dahil ayaw magpatasa. Huwag mo hayaang mangyari sa yan. God is calling you to a higher place, but the way up is down. Baka ngayon may pinapagawa sa iyo si Lord na kailangan ng kababaang loob. Baka kailangan mo humingi ng tawad sa asawa mo kahit feeling mo ikaw ang tama. Baka kailangan mo tanggapin ang koreksyon ng leader mo kahit masakit. Simulan mo magpakumbaba. Dahil sabi ng Diyos, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Marahil, pagod ka nang patunayan sa mundo na magaling ka. Pagod ka na makipag-away kung sino ang tama. Pagod ka na protektahan ang image mo na perfect. Kahit sa loob ay durog na durog ka na. Kaibigan, yan ang bunga ng pride. Ang bigat dalhin ng sariling bangko. Diba? Pero ang humility, ito ang magpapalaya sa iyo. Humility is saying, Lord, I admit, hindi ako ang bida, lapis lang ako, ikaw ang may-ari at pagod na akong hawakan ng sarili kong buhay. Gusto kong ikaw naman ang humawak sa akin. Kaya ngayon, ang tanong ko sa iyo ay hindi matalino ka ba? Kundi ang tanong ko sa iyo ay susuko ka ba sa Panginoong Yesus? Kaibigan, hindi mo mararanasan ang wisdom of God kung hindi mo tatanggapin ang Son of God. Kung nararamdaman mo ngayon na kinakatok ng Diyos ang puso mo, kung nararamdaman mo na gusto mo nang bitawan ang manibela ng buhay mo at ibigay sa Panginoong Yesus, ay inaanyahan kita sa lowest place. Saan yung lowest place? Sa paanan ng krus. Dito walang bida, kundi siya lang. Dito walang pride. Puro grace lang. Kaibigan, kahit nasaan ka ngayon, sabihin mo ito sa Diyos. Sabihin mo ito sa Panginoong Yesus. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para may pag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. So ano-ano ba ang mga bagay na kailangan nating gawin upang magbunga ang koreksyon sa ating buhay? Una, value the rebuke. Pahalagahan mo ang pagsaway sa iyo. Kapag may nag-correct sa iyo, huwag kang magalit sa kanya. Pasalamatan mo siya. Bakit? Kasi kapag nakinig ka, magkakaroon ka ng spiritual vitality. Isang buhay na masigla at malayo sa kapahamakan. Pangalawa, refuse self-destruction.
Iwasan mong pagsira sa iyong sarili. Sa tuwing hindi ka nakikinig ay kinamumuhian mo ang iyong kaluluwa. Parang ayaw mong mapabuti. At pag tinatanggihan mo ang self-destruction, magkakaroon ka ng heart of wisdom. Pusong marunong, pusong malambot, at pusong matatag. Pangatlo, prioritize humility. Pahalagahan mo ang pagpapakumbaba. Alalahanin mo na sa kaharian ng Diyos, the way up is down. Matutong yumuko bago tumayo. At ang pangako ng Bible, sabi, ang kababaang loob ang daan sa tunay na karangalan na galing sa Diyos. Ang ibig sabihin ay itataas ka ng Diyos. Alalahanin mo ito, kaibigan. God loves you too much to leave you as you are. He is correcting you because He is crafting you into a masterpiece. God bless.